everyone! Welcome back again sa aking channel! Taiwan ang Vlog! O diba? May isi-share pala ako sa inyo. Imamarites sa inyo dahil. Meron tayong kababayan na na-scam dahil. Kawawa talaga. Naubos yung isang buwan niyang sahod. Wala na daw siyang maipadala sa asawa at anak niya. Oh my goodness. So, alam nyo ba, kaya mandatory dito na mag-register talaga yung mga gumagamit ng bagong SIM, kahit yung luma. Mandatory talaga na i-register yung SIM card. Kasi, maraming scammer dito. So, lalo na noong panahon ng pandemic, guys. Ingay naman ang mga marites na to. Ang daming report. So, nung bago nga ako dito, dahil kahit local, kahit taga dito, may nai-scam. So, nung bago nga ako dito, may kinento sa newspaper nabasa nung matanda na ang sabi daw is na-scam teacher ng piano. Kumbaga, nagtuturo ng piano lesson. Na-scam siya. Ano ang tawag? Love scam. Yun. Paano siya na-scam, day? So, pati ang pera ng parents niya naubos. Hindi siya nagpapaalam na kumukuha siya doon. Pinapadala niya doon sa nakilala niya sa online. Na kuno jowa. Yun ang ginagawa. Tapos, paano naman nangyari yun? Meron daw, diba, nakita mo. Actually, dahil marami ding Pinay na na-scam din. Nabalita ngayon. So, ang gagawin nila, meron nga akong kakilala na muntikan. Kumbaga, kunyari, naligaw yung na wrong send sa'yo, then nakita yung profile mo, nagustuhan ka, then mag-I love you na, then syempre, magaling sila mambola, day. Scammer nga, di ba? Magaling sila mambola, then kung makuha na yung tiwala mo, syempre, ako na-experience ko din tulday nung bago ako. Marami ilang number ang natawag, ilang number yung nagte-text. Kunyari, sabi, napadala na ba yung bulaklak na pinadala ko sa'yo? Kung baga ganun, ini-screenshot ko siya kasi in Chinese, then tinatranslate ko siya sa Google. So, ganun ang lumalabas. Then, may isa akong nireplyan noon na taga Korea daw siya, nurse siya. Then, nagsasend siya ng mga video, TikTok video. Ang kaso, kaya alam ko na scammer siya kasi nagsasend siya ng TikTok video niya. Ang bako niya, dahil Diyos ko, kung ikaw talaga may in love ka talaga pag yun ang nag-I love you sa'yo kahit di mo pa kilala. So, alam ko na scam siya kasi, di ba, nagsasend siya ng TikTok video. Bakit niya tinatakpan yung, di ba, yung may pangalan, pag nag-download ka ng video na hindi sa'yo, ng TikTok video na hindi sa'yo, lalabas yung pangalan ng totoong may-ari ng video na yon. So, every time na nagsasend siya ng ganong video, may takip yun, may mga sticker something. So, alam kong scam siya. Then, ang sabi nga nila, syempre, libangan lang. Reply lang, kilig-kilig, ganon. Then, sabi nga, pag hindi lang nanghingi ng pera, walang problema, ganon. Huwag lang talaga magbibigay din, Hindi naman siya nanghingi, dahil ang hiningi niya is yung bank account ko. At that time, wala naman akong bank account. So, pwede siya maging way na pag hiningi yung bank account mo, pangalan mo, number mo, pwede nila gamitin. Kasi close na kayo, nagtiwala ka na sa kanya. Oo nga, hindi ka nga nakuhaan ng pera. Pero, merong case na ganito, dahil. Merong case na ganito. Paano ba yun? Dito na kasi ako. Mag-market muna ako, dahil continue natin mamaya. So, ayan. Tapos na tayo mag-market
Day. Bahala ka dyan. So, saan na nga ba tayo naputol? So, doon sa pwedeng hindi ka nga ma-scam ng pera. Pwede naman, Day, gamitin yung pangalan mo, yung bank account mo para ipang-scam. Tulad ng yung tao na yun na nakilala mo is scammer talaga. Hindi mo lang alam kasi nagtiwala ka ni kuno is jowa mo na. So, yung pera na ilalagay sa bank account mo is galing sa illegal. So, ngayon, magtataka ka na lang na hinuhuli ka na kasi yung identity mo yung nakapangalan doon. Nakalagay doon. So, may ganong case dito, guys. So, mag-iingat kayo. Lalong-lalo na sa mga baguhan. Kahit hindi baguhan, mag-iingat talaga, guys. Kasi maraming paraan yung mga scammer para makapang-scam. So, kaya ngayon, naghigpit sila pagdating sa mga number. So, kailangan ngayon naka-register na yung number bago mo magamit ang number na yon. Kailangan i-register. Pag hindi mo ni-register, mabablock yung number mo. So, pag halimbawa naman, tulad na nga ni Kabayan na nagsabi, ang dami na sanang naawa sa kanya, Day, kasi wala na nga daw siyang maipapadala sa anak, sa asawa niya, kasi naubos. Paano, Day? Kasi nakipag-meet siya sa Indiano daw. Pumasok daw sila sa hotel kasi pagod daw yung tao, galing business trip. Then, yun pala, sabi naman ni Kabayan, wala naman daw nangyari sa kanila, kiss-kiss lang, o diba, maraming hindi naniniwala. Tapos, yun nga, pagkatapos daw, nag-rest daw sila sa hotel is, nagyaya na daw tong umuwi kasi ayaw masayang ng lalaki ang precious time ng babae na kasing precious daw niya. O diba? Magaling mambola. Then, nung pagkadating na niya sa MTR, kukunin na niya yung wallet kasi mag-top up na siya, wala siyang pamasahe. Ang nangyari, Day, is wala na yung wallet niya, Day. Ang buong sahod niya, Day, wala na. So, ano ang nangyari? Nabudol si Kabayan. Then, may may lumabas na naman ulit. Sabi, parang same story daw niya. Kasi ganon din daw. Nung nagyaya nga daw yung lalaki na yon na mag-hotel. Then, siya naman yung nagbayad daw noon ng hotel, ng lalaki. Then, nung umuwi na daw sila, wala na daw yung wallet niya. Nanakawan na siya. Nabudol na siya. So, mag-iingat tayo. Lalong-lalo na yung, alam nyo na, mga tigang. Then, meron din, dahil daw siya shot puno, namukbang si ate. Oh my God. So, ay, mga first timer. Lalo na yung may mga asawa, ha? Control. Alam ko namang mga tigang tayo, pero alam nyo, mas magandang piliin nyo yung magiging barkada nyo. Yung hindi kayo dadalhin sa kapahamakan. Mas maganda na magsimba. Mag-ano kayo sa simbahan kaysa sa mga inuman, bar, mga ganyan. So, kung gusto mo naman na umiwas, kung gusto mo rin na ganun ang mangyari sa'yo, so, gura ka na. Pero pag-isipang mabuti, lalo na kung may asawa at mga anak, ha? Isang pagkakamali lang, saglit lang natirik yan. Ha? Tandaan mo yan. Pag-isipan mo talaga. At sa pagdating sa kaibigan, iwas din talaga. Kasi mostly sa mga nangi-scam sa atin mga Pinay is kapwa din natin Pinay. May mga kasabwat lang sila. Kaya maging matalino. Pati sa mga kaibigan dahil may nabasa nga ako doon sa post na nandun na siya sa Pinas. Sabi niya nagsisi daw siya
na hindi siya naging mautak sa paghawak ng pera sa pinagtrabahuan niya dito. Kasi paano day, nagkaroon siya ng kaibigan na hinuhuhutan siya, sinusulsulan siya na mangutang sa bangko na wala namang katuturan. Wala namang, kumbaga walang pinapagawang bahay, mga binibiling properties. Kung uy, mano ka, mangutang ka, din ilibre mo kami. Ganon daw ang nangyayari, day. Uto-uto daw siya. So, alam mo, nasa iyo din yun. Maging mautak ka, Diyos ko. Hindi mo kailangan ng maraming kaibigan kung mga ganyang klaseng tao. Diba? Ang daming kong pasalubong. Ganito ang mukha ko, nagsasalita mag-isa ko, diba? Ang dami kong pasalubong. Bala kayo, di ko naman kayo kakilala. So, piliin talaga ang magiging makaibigan, day. Ako nga, may isang nagtanong sa akin, sabi niya, bakit wala kang kaibigan? Ba't ayaw mo magyaya? Nagala ako nung nakaraan nga, gumala ako din, in-scam naman ako ni Ate Melinda, hindi naman siya sumipot, di mag-isa lang ako, na-open din ako sa kasama ko. Ba't hindi ka nagyaya ng friend mo? Sabi ko, wala naman akong mayaya, wala naman akong masyadong close friend kasi nga lagi ako nag-OOT. Kaya, then ayaw ko din yung feeling na nare-reject ako. Kaya minsan gusto ko na lang mapag-isa. Kaya ganun. So, mas tahimik pag mag-isa ka lang. Or bilang lang yung kaibigan mo, yung alam mong totoo sa'yo. Ganun. Kaysa sa maraming kaibigan, tingnan mo. Kaya ayaw ko ng mga circle of friends, yung maraming grupo-grupo. Kasi alam mo, pag talikod mo, ikaw yung topic. True yan. Ako kasi yung tipong sa grupo is low-key, laging loading, hindi nakaka-relate sa topic, hindi ka nakaka-relate sa sa usapan nila, kundi tatawa-tawa lang ako din. Parang pag halimbawa may isa sa amin na pinagkikwentuhan nila na hindi maganda, parang nahi-hurts ako. Sabi ko, yung iniisip ko kaagad, kung ako din ba kung ako din ba kumaga wala ako sa in front, kung nakatalikod ako, ganun ba din ginagawa nila? Kaya mas gusto ko mapag-isa, mas gusto isa, dalawa, since talaga nung nag-aaral pa lang ako, ganyan na ako, isa, dalawa. Pero pag nag-stick ako sa'yo, meaning kumbaga nakita ko sa'yo yung totoo ka. Meron nga akong kaibigan na kahit inaaway ako palagi, dikit pa rin ako na dikit kasi alam ko totoo siya. Kahit masasakit minsan yung sinasabi niya sa akin, tinatanggap ko kasi yun siya. Tanggap ko yun kasi nakilala ko na siya, ganun siya, at least totoo siya. Yun ang ko. Kaya bibihira lang yung mga kaibigan ko. Hindi naman masama ugali ko, grabe naman kayo. Kasi may nakita akong post na, sus, sabihin daw na, di baling isa, dalawa lang ang kaibigan, at least totoo. Then may nagkontra, sabi, masama lang talaga ugali mo, kaya wala kang kaibigan. Hindi naman ganun yun. Grabe naman kayo, mas tahimik kasi ang buhay. Alam mo kaya, pag magkagrupo, ganun, pag nakatalikod yung isa topic na nung lahat. Then ako kasi yung tatawa-tawa lang, hindi ako nakaka-relate agad eh. Loading nga ako, di ba? So ayan lamang guys for this video. Sana may nakuha kayong aral. Don't forget like and subscribe. Nandito na tayo sa gate. Bye bye. See you next vlog.